Nais po niyang makilala at makasuhan daw po sana yung taong nanakit sa kanya noong February 19, alas 12 po ng tanghali sa may Felix Avenue, Cainta, Rizal. Kung ano po ang tinutukoy ko, panoorin niyo po. LT100 po yung nakagitgitan po ni Sir. Bumaba po sa LT100 at tinanggal ang helmet ni Sir at hinampas sa kanya habang hawak po yung kanyang kwelyo ng damit at pinagbubugbog nga po. Ito pong nasa studio po natin na si Mr. J. Decretales. Ayan po. Inaawat na po sila pero hindi pa po nagpapapigil. Ito po nasa LT100. Oh, meron pag kinuha. Ano pag kinuha? Baril? Bag po, bag. Ah, bag. Opo. Okay, anong laman ng bag? Para bang meron siyang pahiwatig at may laman yung bag. Hindi naman niya kukunin yung bag sa loob ng sasakyan kung wala siyang ipinapahiwatig doon. Sa unang tingin, sa unang panood ko ng idol, nakilala ko kung ano yung binunot ko sa Ano? sasakyan eh. Pero ma-verify po natin kung ano po yung nasa O baka panakot lang niya. Sige. Ayun, ayaw pa rin magpaawat. Ayaw pa din, idol. Bali, ilang riders na din po yung maawat sa kanila. Kasi naka-helmet po sa unang video, naka-helmet po sa yung ginawa po nung driver po ng L300, tinanggal. Ayan po, ayan, tinanggal po. At pinagahampas po sa kanya. Grabe naman yan. Ayan po. Okay. Matindi to. Apo. Okay. Nag-loop na yan? Sige. Yes po. Sir, grabe po yung nangyari sa inyo doon. Pwede ba pakikwento sa amin yung buong pangyari, sir? Una po sir, magandang hapon po. Yes, sir. Salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po para maidulog ko po sa inyo yung ginawang pambubugbog po sa akin ng driver ng van. Okay. Ang nangyari po kasi doon, sa kahabaan po ng Felix Avenue, yung outer lane po, Okay. sa gilid po ng bangketa, talaga naman pong nakakaraan yung mga motor doon kahit na nagta-traffic. Okay. Ito pong van na to, nasa kaliwang side ko po yan. Okay. Kasi po yung video, hindi pa yun yung talagang pinagsimulan eh. Okay. Nasa gilid po kami ng bangketa, do yung mga motor tumatakbo. Yung intersection po kasi na yun, labasan po ng subdivision. Mhm. Mga kumakaliwang papuntang junction. Okay. May kotse po kasing lumabas ng subdivision na hindi po siya nakatuloy mag-left turn. Kumbaga nabitin po. Mhm. Ito pong L300, instead po na tumigil siya, ginawa po niya, kinabig niya sa kanan, pinilit niya na iwasan yung nagle-left turn. Mhm. Doon po, muntikan niya ako nahagip. Ang ginawa ko po, kinumpronta ko po siya. Sinabihan ko, parang tinawag kong, boss o pre, ayusin mo naman pagdadrive mo. Tingin ka muna bago ka kumabig. Yan yung pong minura. Wala. Okay. Sige. Kasi Hindi kung po minsan talaga sa pag minura mo, yun ang provocation. Opo, hindi ko. Yun Para lang po naghanap ka ng sinabi ko away. sa kanya. Pero tama lang po yun, kahit na ako, sisitahin ko ano bang nangyari. Ba't ka ba ganoon magmaneho, etc. Opo. So ano pong reaksyon niya, sir, dun sa paninita niyo? Ang sabi niya sa akin, singit daw ako ng singit. Sabi ko, hindi ako sumingit, nandun na ako sa gilid eh. Pinilit mo lang ikabig, kaya muntikan mo ako mahagip. Okay, stop muna. Ito palaala sa lahat ng mga nagda-drive ng mga sasakyan. Tinuturo yan pag kumukuha ka ng lisensya. Apo. Be wary of the motorcycles. Dapat tinitingnan mo rin yung side mirror mo palagi kasi baka mamaya mayroong mga motorcycle dyan, rider. Hindi yung ikaw van, ikaw ay kotse, ikaw na may-ari ng kasada. Meron ka rin dapat ka-share dyan, yung mga motorcycle riders. Alalahanin nyo rin yan sa pagmamaneho. Go ahead po, sir. So ayun na nga po, kinonfronta ko siya. Pinagsabihan ko ng gano'n na ayusin niya yung pagdadrive niya. Tumingin naman muna siya sa side mirror bago po siya kumabig pa kanan or pa kaliwa. Tama. So ang nangyari po doon, yun nga sabi niya sa akin, singit daw ako ng singit. Sabi ko hindi ako sumisingit, nandun na ako sa gilid. Eh di, nagkukos na po kami ng traffic noon, dahil nag-uusap kami ron. Eh may parating na ambulansya, pinagbigyan namin. So pansamantala, nag-giveaway kami doon sa ambulansya. Tapos ito Nauna na po mag-usap, ako. umalis ka na. Nasabi mo na yung gusto mong sabihin, nauna ka na. Tama? Hindi pa po, nag-uusap pa rin kami. Pinagbigyan lang namin yung Ambulansya. ambulansya makadaan. Oh. Nasa motor pa rin po ako. Hindi man po Okay. ako bumababa. I see, okay. Oo. Tapos ayun po, yung pagkakat niya na sa akin, bigla siya ng baba ng sasakyan. Tapos ayun, pinag-uupakan yun na niya yun, na ako. nasa video. Opo, yun na yung nabidyohan. Ito naman po, para maging patas tayo, kausapin naman po natin si Mr. Jen Diola. Siya po'y company driver. Mr. Diola, sir, magandang hapon. Good afternoon po, sir. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag, kailan po namin makuha sana ang inyo pong panig tungkol sa video na nag-viral ngayon na kayo po ay nakagitgitan niyo itong si Mr. J. Decretales. Ano po ang inyong versyon? Lilipat po ako ng lane. From left lane, papunta po ako ng right side. Kasi medyo naririnig ko na po yung wangwang ng ambulansya. Nag-signal po ako sa kanan. And then clear po, hindi ko po alam po nasan si kuya, kung na-blind spot po ba sa side mirror ko or nasa likod ko po talaga. Mhm. Pagkabig ko po ng pakanan, and then bigla na lang pong lumitaw si kuya sa kaliwa ko, medyo mataas na po ang tono. Mhm. Pasigaw Okay. na. Okay. And then,
yung habang po kami nag-argumento, nasa likod na po namin ang ambulansya. Hindi ko, yung inaasahan ko, doon na kami magse-separate kasi nag-giveaway na kami sa ambulansya. And then pagkalagpas po ng ambulansya, kasi nasa gilid na ako, sinabihan pa po niya ako. Sabi nagmura, sabay alis. Kaya doon na po ako nag-trigger. Hinabol ko po siya, aminado ako doon, nagtatako. Tapos buwaba ako, kinampronta ko po siya. Nabatag mo mura, ganyan. Then doon na po nag-umpisa yung away. Kasi Doon naman po ako hindi sumasang-ayon. Hindi po talaga ako nagmura. Hindi ko po siya minura. Ang talagang sinabi ko lang sa kanya, ayusin niya yung pagdadrive niya. Okay. Pero, Sir Jen, base po doon sa video, kitang-kita talaga kung sino pong agresibo. Kayo po, bumaba ng inyong sakyan at pagkatapos, hinablot niyo po yung helmet nitong si Sir Jay hanggang sa kayo po yung magkaabutan na, nagkagulo-gulo na. So, kung ang video ang pagbabasihan at yan po isasabit sa korte, talo po kayo, sir. Yes, sir. Aminado po ako doon. Kaya nung the day po na nangyaring insidente, nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala kong Grab driver para kung sakaling kakilala po nila, ako po mismo sasadya sana sa kanila na Okay. isettle yung issue para maayos na at makahingi ng tawad or kung mayroon man damage sa kanya, ma-settle po namin. Okay, sandali po, sir. Sandali po, sir. Okay. Since nandito po siya, pabayaan ko po kayo mag-usap muna ng ilang minuto. Tingnan natin kung ano mga kahinatnan itong pag-uusap ng dalawa. Go ahead po, sir. Kausapin daw kayo ni Sir Jay, Sir Jen. Sige, sir. Usap pa kayong dalawa. Ang sa akin lang, masyadong malaking damage yung, hindi man physical na masyadong akong nasaktan ng physical, pero yung naging trauma sa pamilya ko, sobrang kalat pala sa social media nun, apektado po yung pamilya ko. At saka, na-realize ko po nung napanood ko yung video, yung grabe, Yes, kausapin niyo po. grabe yung pananakit mo eh. Sobra-sobra ka. Kung konfrontasyon man yun, bakit ka mananakit? Di ba? Yes, sir. Tapos sasabi mo, hindi kita minura. Alam mo Yes, sir. yan. Kung ano man yung sa akin, sa part ko, kung ano man yung nangyari, aminado din man ako na mali ako. Kaya nga, ang nangyayari doon, nung gabi, pinagtatanong na ako para isettle din sana yung nangyaring issue. Hindi naman yun makukuha sa simpleng settle lang ng ganun. Eh di magiging ehemplo pala yan ng mga, kung may mga future pang mangyaring ganyan. Ganun lang. Yan hindi, kailangan natin tong mabigyan ng hustisya. Hindi lang para sa akin, pati na sa pamilya ko at sa mga taong mga kakilala ko. Yun ang hinihingi nila eh. Kaya ako lumapit sa programa ni Sir Rafi. Okay. Sir Jen, mukhang mahina ka ata makipag-usap. Wala kang mga sinasabi, walang laman yung mga statement mo. Baka ang kailangan ni Sir Jen, ni Sir Jay, Mr. Jen Diola, yung mga salitang bibitiwan mo na talagang magpapakita ng inyong sinseridad at ano yung willing kang gawin para naman mapalambot mo siya. Meaning, Yes, sir. mapagaan yung kanyang kalooban laban sa'yo. Go ahead, magsalita ka na Yes, sir. maayos. Gusto ko rin humingi ng kapatawaran kay kuya kung ano man yung nangyari. Apektado rin, alam kong apektado yung pamilya niya, apektado rin yung sa akin. Kaya humingi ako ng tawad sa kanya na maayos namin yung naging issue between sa amin dalawa. Parang kasing hindi naman ganun lang kadaling ayusin yung issue na yun. At saka sa iyo, may problema sa pag-uugali mo sa kalsada. Dapat, matuturuan ka dapat ng leksyon na para maalis mo yung pag-uugali mong ganyan. Kailangan dito, kung mapagbibigyan lang ako ng tulong, gusto ko talaga magsampa po ng reklamo. At habang si Sir Jay nag-isip ko anong klaseng kaso ang isasampa. Ay, yan ba si Jen Diola? Nakakatakot, parang kontrabida sa pelikula. Long hair. Long hair pa. Ako'y curious lamang, maging yung mga netizens. Ayun, dami na nagko-comment. Ano ba yung laman ng bag? Ballpen po, sir. Ballpen. Kasi Sabi po niya, gagripuhan daw niya po ako eh. Oh, napansin ko kasi na papunta siya dun sa grab bag niya. teka muna sir. Kaya napapagod Ikaw sir, ay ako. makikipag-away sa ballpen? Ang bubunot mo sa isang away? Ballpen? Anong klaseng ballpen po yun? Bic ballpen? Panulat lang, sir. Oh, teka muna. So, ibig sabihin, kumuha ka ng ballpen para isusulat mo yung insidente. Kasi sa nakita doon sa video, kinuha mo yung bag mo. So, ang aking pakiwari doon, maging yung ilang mga netizen, merong laman yon na yung laman na yon gagamitin mo para masaktan mo ng gusto itong si Jay. Ang sabi niya po, gigripuhan niya ako. Gripo? Opo. So, pag gripo, yan ay balisong. Ewan ko lang kung kutsilyo. naririnig yata sa video yun. Yung, Gripo. Yung sabi Hindi. niyang gigripuhan Kasi pag sinabing gripo, ano yon? Panaksak. Oh. Yung term niya po, parang talagang Kasi pag yung baril, titinggahin kita. Tingga. Tingga. Oh. Tataubin kita pag baril. Pag saksak, gigripuhin kita. masampahan ng kaso po. Tawag mo si Atty. Garrett. Yung, Anong magandang ikaso dito? Ako nakita ko physical injury. May mga sugat si sir, ano? Opo. Yun nga lang po, hindi naman po ako nagpa-medical.
Oh, pero may video naman po tayo. Pero kailan ba nangyari po to, sir? Nung Monday po, Feb 13. Meron pa kayo mga pasa? Meron pa pong konti. O, Bago pwede pang gumaling, ihabol. pagaling na. Ayan pa, pwede pang ihabol po yan. Oh. Sa Ngayon, ulo po, ang dami ko pong inabot na hampas at nagpa-X-ray na po hindi kayo. pa po ako Ay, nagpa-x-ray. dapat sir, magpa-X-ray kayo, sir. CT scan. Opo, kailangan gawin nyo yun. Ako na po mag-sponsor sa X-ray sa Salamat CT scan po. ninyo. Sir Jen, Yes, sir. mukhang kakasuhan po ata tayo nito. Paano yan? Nasaan, sir? Humingi na ako ng kapatawaran sa kanya sa nangyari. O, Gusto ko sanang ayusin. Ang problema po kasi doon, sir, kung papatawarin natin to, baka maging ano pa parang inspirasyon sa iba na gano'n na lang ba lagi, kailangan patatawarin. Marami naman pong hindi na, sa dami po, lahat ng mga nagko-comment at mga kamag-anak ko, gusto talaga nila mabigyan ng kaparusahan tong tao na to. at hindi ko kayo masisisi, sir. Hindi ko kayo masisisi dahil dun sa talagang sinapit niyo matindi. Kasi sa pag-uugali niya, parang sobrang galit niya po sa akin. Yun lang naman ang pinagsimulan nung kinumpronta ko lang naman siya yun sa pagkakagit-git niya sa akin eh. Eto sir makinig ka, Sir Jen at Sir Jay. Pwede pa rin natin siya patanggalan ng lisensya. Yun nga po. So ano gusto mo? Revoke at saka kulong o isa lang doon? Kasi pwede siya ma-revoke pero wag na natin siya pakulong kasi pinapili kita ng isa lang. Kung gusto mo. Pero kung gusto mong dalawa, pwede rin. So ano mong gusto mo? Revoke o kulong? Kulong o revoke lisensya? Or both? Pwede po both. Natanggal ang lisensya? Both. Oh, napatawa si Sir. Sir Jen, Yes, sir. ang gusto ni Sir Jay, patanggalan ka mo ng lisensya at pagkatapos ililitis yung kaso, habang nilitis yung kaso, wala kang lisensya, hindi ka makapagmaneho, mag-commit ka na papunta sa korte at pagkatapos ikaw ay makukulong. Nagmamakawa ako sa rider, sir. Sir, Oh. meron din naman akong pamilya eh. Ay, magmakaawa ka sa kanya, wag sa akin. Sige, kausapin mo siya. Sir, pagbigyan ka. Dapat po sir, bago mo ginawa yun, inisip mo muna yung kahihinatnan ng action mo. Diba? Sige, sir. Kasi, ito talaga. Kasi ayoko na rin kasing idamay yung nangyari. Na, 1 week ago, nag-miscarriage din yung misis ko. O, so may init ka pala ng ulo na yun, tapos sa So, akin mo first ibubunton. time- Anong Hindi, sir. kinalaman ko ron, di ba? Ito. Kaya first time ko rin naka-encounter ng road rage na ganito. Ngayon lang ako na nasali or nangyari sa akin. Kaya sa unang pagkakataon na nangyari sa akin, ganito pa. Kaya ang pakiusap ko sana sa'yo, mamakaawa rin ako sa'yo, alang-alang din sa parehas na pamilya natin, gusto ko sana rin ayusin. Kasi, Hindi. Okay, Sa totoo sandali pa. Ito, maraming mga netizen nagsasabi. At I myself, meron kong ganitong personal experience din. Panawagan ko rin sa mga riders. Hindi naman lahat, pero marami dyan. Sa kalye na singit ng singit. Although sinasabi ko na yan, be a defensive driver, at ano yung ibig sabihin ng defensive driver, mas maganda, nag-iingat ka, at tinitingnan mo yung side mirror palagi. Kasi nandyan talaga yung mga motor palagi sumisingit. Opo. Kung minsan, nagkakaroon ng disgrasya kasi kahit na hindi na kaya, pilit na sisingit pa rin. Opo. Marami na ako experience dyan sa aking driver. Yung driver, kung makamot na ng ulo, sabi ko, pasensya lang. Biglang sisingit, biglang kakat. Opo. Diba? Kaya sabi ko sa driver, pag tumingin ka sa side mirror, left and right palagi, left and right. Kaya kung minsan, driver ko nahihilo. Totoo yan, sa EDSA. Titingin sa left, titingin sa right. Left, right, left, right. Kasi minsan sumusulpot Oh, sila. kasi biglang susulpot yung mga motor, Opo. nagmamadali. So, kayo mga nakamotor, ingat din. Konting, dapat yan, bigayan. Huwag yung lahat kayo gusto nag-una, naghari-harian. Makakarating din kayo sa inyong pupuntahan. Yun. Alang-alang sa inyong mga pamilya, ingat kayo. Okay. So, ang sinasabi niya, Sir Jay, may pamilya din daw siya. So, para nagmamakaawa siya. Ituloy mo yung pagmamakaawa mo. Sir Jen, malay mo lang. ganun nga, sir, na sana maayos natin yung naging gusot sa kalsada, na humingi rin ako ng kapatawaran sa nangyari. Alang-alang na rin din sa parehas nating pamilya, na may binubuhay din tayo pareha. Na ito lang talaga yung unang beses na nasangkot ako sa road rage. Never pa ako nagkaroon ng record sa LTO ever since. Except dun sa huli, sa traffic violation. Pero road rage, first time to, na hindi ko rin inaasahan. Pagkakamali ko, oo, aminado din naman ako dun. Kaya humingi ako sa'yo ng kapatawaran. Alang-alang na lang din sa binubuhay natin. Sana, makakonsider mo yung aking pakiusap. Sir, anong reaction mo? Hindi ko po talaga Hindi. maano kasi yung pamilya ko po ang humihingi talaga ng ano. Justisya. Opo. Okay, sandali pa. Nasa linyang telepono na si Atty. Garrett. Yes, Tungol. Atty. Garrett, Yes, sir. Magandang hapon. nakita mo yung video? Yes po. Classic case of road rage po, Senator. And very clear po dito na may physical injuries na naganap. Yun lang So, pwede may kaso, physical injury. Yes, Senator. Dahil in cases of ganito po na may nagkasakitan, ang crime that would
be charged is dependent on the injury suffered by the person complaining po. So, ang suggestion ko, para rin po makatulong sa settlement, if any, kumuha po ng kompletong medical legal para makita po natin yung degree ng crime natin ipa-file, kung serious ba or less serious or slight physical injuries po. Okay, kaya nga sabi ko kay Sir Jay, magpa-x-ray siya, magpa-CT scan, Yes. tayo ng bahala, and then Yes. we'll go from there kung ano yung resulta. Kapag meron siyang tama, sana wala, then i-assess siguro ng piskalya yan kung ano yung karapat-dapat na kaso, kung serious ba o simpleng physical injury lang. Yes, Diba? tama po, Senator, no? Kasi dito, I would advise again, kumbaga mag-settle na lang kasi napakalinaw po ng ebidensya. The fact is already established na may physical altercation na nagganap. Paano pa po kaya pag sinagot niyo na po yung medical expenses at makakuha po tayo ng mga medical legal report, medyo slam dunk case po agad to. So, Slam dunk. kung kaya Sabihin, po mag-settle, swak na swak. Opo. Hindi, Opo, wala pong issue. nagipagsettle itong si Jen Jola, pero ayaw ni Sir Jay Decretales. Itong biktima ayaw. Ayun po, no? Sen, kung ayaw niya naman talaga makipag-settle, that's okay. He can always recover po yung damages na na-suffer niya after the case. Ilan taon ba pag physical injury lang halimbawa? Base po sa nakita ko kasi, Senator, and base sa nakita ko sa mukha ng ating complainant, it looks like slight physical injuries lang. Hindi po lalagpas ng 1 taon ang pagkakakulong, Sen. 1 taon? Hindi lalagpas? Yes, Senator. Yes, sir. Hindi po bababa o hindi lalagpas? Hindi po lalagpas ng 1 taon po. At least 1 year. So, yes, 1 year at most po, At Senator. 1 year at most pagkakulong. Okay. Yes, Senator. So, ang other ko pong advice is, kung ready ba talaga ang ating complainant po na i-pursue yung case, since alam natin hindi po mabilis ang proseso dito sa Pilipinas, ayun po, he has to factor in those considerations.